Tahimik ang baryo ng San Isidro kapag sumasapit ang gabi. Kapag alas 10 na, halos wala ka nang maririnig kundi ang huni ng kuliglig. At ang mahina ngunit paulit-ulit na pagaspas ng hangin sa mga puno. At kung minsan, ang tila may hinang yabag na hindi mo alam kung saan nanggagaling. 15 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ang kaibigan kong si Carlo. Pagkababata kami, halos araw-araw kami naglalaro sa likod ng lumang paaralan. Isang gusaling kahoy na matagal nang pinabayaan. Isang gabi ng bagyo, nawala si Carlo sa gubat sa likod ng paaralan. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga tao sa ilalim ng lumang balete. Wala nang buhay. Simula noon, hindi na ako muling pumunta roon. Hanggang sa isang gabi, umuwi ako sa baryo matapos ang maraming taon. Galing ako sa Maynila at nagpasya akong bumisita sa bahay ng lola ko. Tahimik pa rin ang baryo. Parehong pareho ng dati. Ngunit may kakaiba sa hangin. Habang naglalakad ako sa makitid na kalsada, may narinig akong boses sa likod ko. Paul. Napahinto ako. Ang boses na iyon ay pamilyar sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. May lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Mahina ang ilaw kaya halos hindi ko makita ang mukha niya. Paul. Ako to. Lumapit siya ng kaunti. At doon ko nakita ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Carlo? Sabi ko. Umiti siya. Ang parehong ngiti na kilala ko mula pagkabata. Ang tagal mo nang wala, sabi niya. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi maari. Matagal nang patay si Carlo. Akala ko, patay ka na. Bulong ko. Tumawa siya ng mahina. Maraming bagay ang hindi mo alam. Hindi ko alam kung bakit, pero sumama ako sa kanya. Naglakad kami patungo sa likod ng lumang paaralan, ang lugar na matagal ko nang iniiwasan. Mas malamig doon kaysa sa ibang bahagi ng baryo. Ang hangin ay tila mabigat. Habang naglalakad kami, napansin kong tahimik si Carlo. Hindi siya humihinga ng malalim tulad ng normal na tao. Hindi rin siya nagpapawis kahit mainit ang gabi. Naalala mo ba ang nangyari noong gabing nawala ako? Tanong niya bigla. Umiling ako. Hindi ko na maalala ng maayos. Huminto siya sa harap ng lumang balete, ang parehong puno kung saan siya natagpuan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi ako naligaw, Paul. Ha? May tumawag sa akin. Biglang umihip ang malamig na hangin, kumaluskos ang mga dahon sa paligid namin. May nakita akong lalaki sa ilalim ng punong ito, patuloy niya. Tinawag niya ako. Sinabi niyang gusto niya akong makausap. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, umiti siya. Ngunit ang ngiti na iyon ay hindi na katulad ng dati. Unti-unting nagbago ang mukha niya. Ang balat niya ay naging maputla, halos kulay abo. Ang mga mata niya ay naging madilim, parang walang laman. Lumapit ako sa kanya, bulong niya, at nang hawakan niya ako, biglang nag-crack ang leeg niya habang nakatingin sa akin. Hindi na ako nakauwi. Napatras ako. Carlo? Tumawa siya.
isang tunog na parang nanggagaling sa loob ng isang walang laman na balon. Alam mo ba kung bakit kita tinawag ngayong gabi? Sabi niya. Bakit? Sabi ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi na normal ang galaw niya. Parang may kung anong mali sa mga buto niya. Dahil ikaw ang huling taong nakausap ko bago ako namatay. Tumigil siya sa harap ko. Halos isang dangkal lang ang pagitan namin. Hindi ko kayang umalis dito, sabi ni Carlo. Napansin ko ang lupa sa ilalim ng balete, may bahagyang nakaumpok na parte. Parang may nakabaon. Hanggang hindi ako napapalitan, sabi ni Carlo. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang itinaas ni Carlo ang kamay niya at itinuro ang lupa sa tabi ng puno. Kapag may pumalit sa akin, sabi ni Carlo. Biglang umihip ang malakas na hangin, namatay ang ilaw sa poste sa malayo. At sa loob ng ilang segundo ng kadiliman, naramdaman ko ang malamig niyang kamay na humawak sa braso ko. Salamat sa pagbalik mo, Paul. At doon ko lang napagtanto ang pinaka nakakatakot na bagay. Sa likod ng balete, may isa pang bangkay. Bagong hukay. At ang pangalan sa kahoy na karatula ay Paul.